Ophir, isang maalamat na lugar na unang nabanggit sa Biblia. Anong klaseng lugar ba ito at nasaan ang tamang lokasyon? Kaibigan, ang inyong video na mapapanood ay base sa mga pagsusuri, pananaliksik, at pag-aaral ng mga eksperto sa larangan ng sining, agham, kultura, heograpiya at kasaysayan na sinusuportahan ng mga talatang nakasaad sa Biblia, Quran, at iba pang mga panitikan at sulatin na isinulat ng mga sinaunang tao. Hindi po intensyon ng video na sirain ang inyong paniniwala, relihiyon, kultura, at tradisyon, bagkus ito ay pagbibigay lamang ng sapat na kaalaman. Maraming salamat po. Ang Ophir ay unang binanggit sa aklat ng Genesis chapter 10 verse 29 hanggang verse 31 bilang pangalan ng isang tao na nabuhay sa daigdig. Ayon sa verse 29, Ophir, Javala, Jobab. These were the sons of Joktan. Sila ay mula sa salinlahi ni Shem na anak ni Noah na iniligtas ng Panginoon sa malawakang pagbaha sa pamamagitan ng paggawa ng dambuhalang arko. Ang Ophir ay kalauna naging pangalan ng isang lugar at ayon pa sa Biblia na mababasa sa Genesis chapter 10 verse 30 hanggang 31, si Ophir at Javala, mga anak ni Joktan, ay nanirahan sa Mesha patungo sa bulubunduking lugar ng Sephar na makikita sa silangan. Sa mga naunang pag-aaral at paghahanap sa nasabing lugar, naniniwala sila na ang Ophir ay matatagpuan mismo sa lugar ng bansang Arabia, subalit, sa isang pahina na makikita sa Biblia, binanggit sa unang aklat ng Hari, chapter 10 verse 22, na si Haring Solomon ay nakakatanggap ng mga toneladang ginto, pilak, perlas, ivory, mga pabo at mamahaling kahoy na sandalwoods kada 3 taon mula sa malayong lugar na Ophir. Ang pahayag na ito ay isang hayagang pagkontra na ang Ophir ay wala sa Arabia dahil kung titingin tayo sa mapa, ang bansang Israel at bansang Arabia ay halos magkalapit lang at hindi aabutin ng taon ang gagawin mong paglalakbay kung gagamit ka ng kamelyo. Sa mga nauna pang pagsusuri at paghahanap sa lokasyon ng Ophir, sinasabi ng ilang historians na ang Ophir ay nasa gawing parte ng Africa at ng India. Ito ay binase nila sa mga nakalap nilang mga artifacts at sulatin mula sa bansang Egypt na nagsasaad ng mga pangyayaring kalakalan ng bansang Ehipto at bansang India. Sinasabi dito na nagpapadala ng ekspedisyon at manlalayag ang mga pharaoh ng Egypt sa Africa sa lugar ng Fan at Somalia para sa mga esenso, mga unggoy, alipin at iba pang mga kalakal kagaya ng troso at sandalwoods. Ang Egypt at Israel sa panahon ni Haring Solomon ay may malalim na ugnayan dahil isa sa mga naging asawa ni Haring Solomon ay isang prinsesa ng bansang Ehipto. Subalit, ang teoryang nasa Africa ang Ophir ay mariing tinutulan ng batikang Jewish historian na si Josephus at Street, Jerome. Ayon sa kanila, ang posibilidad na ang Ophir ay nasa bansa ng India dahil sa mga likas yaman na matatagpuan dito, subalit ang mga uri ng pabo na tinatawag na pabo real na dinadala kay Haring Solomon at sandalwoods na ginamit sa pagtatayo ng palasyo at templo ng Jerusalem ay madalang lamang at hindi nag-exist sa modernong panahon sa ganung lugar. Kung ganun pala, nasaan talaga ang eksaktong lokasyon ng maalamat na lugar ng Ophir? Sa chapter 10 verse 30 ng aklat ng Genesis, sina Javala, Ophir, Jobab, mga anak ni Joktan ay nagawi patungong Sephar na isang bulubunduking lugar sa silangan. Ayon sa pagsusuri ng professor na si Richard Vincent Narag, si Joktan na ama ni Ophir ay ninuno ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya kung kaya't malaki ang paniniwala nila na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahi ng mga Hebrew. Ayon pa kay Dr. Narag, ang Sephar ay isang salitang Hebrew na SPR na ibig sabihin ay originated, o pinagmulan. Sa chapter 10 verse 30 ng Genesis, malinaw na sinabi na ang Sephar ay nasa silangang direksyon ng mundo na nangangahulugan na ang salinlahi ni Shem na anak ni Noah ay ang pinagmulan ng mga bansa na kagaya ng China, Indonesia, Japan at Pilipinas. Kung gagamitin natin ang modernong mapa ng mundo, makikita natin na ang bansang India at Africa ay wala sa dakong silangang bahagi ng mundo, isang patunay na wala ang Ophir sa mga bansang nabanggit. Bagamat sagana sa ginto ang Africa, si Haring Solomon ay nagpapadala ng sandamakmak na barkong panlayag mula sa lugar ng Ezron-Geber upang manguha ng mga ginto sa lugar ng Ophir. Ito ay mababasa sa unang aklat ng Hari chapter 9 verse 26 at 27. Sa pagsasaliksik ni Antonio Figuefeta,
Ang Pilipinas ang pinaka-nangungunang lugar na kuhanan ng ginto sa silangan ng mga sinaunang panahon pa, mula sa aklat na inilathala ng bansang Spain na may pamagat na Colección General de Documentos Relativos a las Islas Pilipinas na may taong 1511 hanggang 1522, makikita sa pahina ng libro 112 hanggang 138 ang dokumento 78 na nagdidikta ng eksaktong lokasyon ng Ophir. Ang librong ito ay naglalaman ng mga sinulat ni Francisco Alvo, ang kapitan ng barkong Victoria na ginamit ni Ferdinand Magellan sa pag-iikot sa buong mundo. Sa librong ito, mariing tinutulan at sinulat na hindi sa bansang India matatagpuan ang Ophir. Sa dokumentong ito, itinuturo ang tamang direksyon papuntang Ophir. Magsisimula ang paglalakbay mula sa Cape of Good Hope sa Africa patungo sa India, mula sa India patungong Burma, papuntang Sumatra, mula sa Sumatra hanggang Moluccas, patungong Borneo, mula Borneo papuntang Sulu, hanggang makarating sa China, mula sa China ay matatagpuan ang lugar ng Ophir. Ito ay nasa harap na bahagi ng China mula sa dagat Pasipiko. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng maraming isla, ito ay ang lugar kung saan nakikipagpalitan ng kalakalan ng mga Chino, Moluccans, Polynesians, at mga Arabo at Lequeus. Hindi ito ang bansang Japan dahil hindi nakarating ang mga Moluccans dito, hindi rin ito ang bansang Taiwan, dahil ang lugar ay tumutukoy sa maraming isla. Ang rutang ito ay ginagamit ng mga sinaunang Hudyo at ang description na tumutukoy dito ay walang iba kung ang Pilipinas.